Salamat po, no? Dahil nagtiyaga kayo sa pag-iintay. So, sa umaga ito, ang scripture po na ating gagamitin at pakikinggan ay magmumula sa Book of Esther. But before going to the word, let me share some facts about the book. The author of the Book of Esther is not named, but it was attributed to Mordecai, na masasabi natin pinsan o adopted father ni Queen Esther, ni Ezra, and Nehemiah, due to their familiarity with Persian custom and Jewish history. Dahil alam naman natin, ang mga taong nabanggit na to ay nabihag nung panahon na ng Babylonia, and then nabihag naman muli ng Persia ang Babylonia, kaya sila ay nalipat sa Persia. So, ang mga taong ito ay hindi natin alam kung ilang taon sila na doon sa Persia. So, kaya pamilyar na pamilyar sila sa kustombre, no, ng mga Persian people. And then, dahil sila ay Jewish, at alam rin nila ang history o ang mga katakaran ng mga Hudyo. And the book was written between 460 and 350 before Christ. And this book was written mainly for the Jewish and for us nowadays, so that the origin of the annual casting of lots or Purim or Pur will be explained. So, habang po tayo makikinig, magbabasa at tatalakayin ang ating mga salita, is malalaman po natin ano ba yung casting of lots or Pur na tinatawag. So, mga kapatid, manggagaling po ang ating banal na salita sa chapter 3 ng Esther, verses 1 to 15. So, makikita natin dyan na it talks about the origin of Purim or the casting of lots. And then, hindi po natin pag-uusapan ulit si Queen Esther, no? Alam ko kilala nyo na si Queen Esther, narinig nyo na siya. Ilang beses na siyang nasabi dito, kung sino si Queen Esther, kung ano ang ginawa niya. So, ang pagiging main character po ng ating pag-uusapan na passage ay si Haman, si Mordecai o Mardukeo, and kung ano ang nangyari o bakit natin sila pag-uusapan sa umagang ito. Kilalanin po natin si Haman. Si Haman po ay anak ni Hamidata na isang Agageo or Agagite, na ang Agagite po is naggaling po siya sa lahi ng Amalekite. At hiniram siya sa posisyon na punong ministro ni Haring Asuero or Ahasueros noong matapos iniligtas ni Mardukeo si Ahasueros sa tangkang pagpatay sa kanya. Pero ang inilagay sa posisyon is si Haman. And manalaman natin kung bakit. Dahil si Haman po ay close, siya ay malapit, kumbaga confident siya, no? Confident siya ng hari. So, kaya siya ang inilagay bilang second highest, no? Second highest position sa buong Persia next to the king. And then si Mardukeo or si Mordecai ay pinsan naman ni Esther na naging asawa ni King Asuero o Haring Asuero, matapos niyang i-banish o tanggalin sa posisyon si Queen Vashti, no? So, and although pinsan siya ni Queen Esther, he was considered as adopted father ni Esther dahil si Esther ay isang kulilang lubos at siya ay inampon, pinalaki ni Mordecai bilang anak. So, pinamagatan ko po ang topic na ito
ng pride o power, pride, peril, o wrath, o kapangyarihan, pagmamalaki, at kapahamakan. Kung bakit ay dahil mababasa natin sa passage na ito, ang magagawa ng kapangyarihan ng isang tao sa buhay ng bawat isa sa panahon man bago dumating ang Misaya at sa ating kasalukuyang panahon. Mahaba po yung passage, so kung kaya po buksan niyo po ang ating mga Biblia at basahin po natin dahil kukuha lang po ko ng ilang verses na ginamit ko para sa topic natin na to. Pero kailangan po natin basahin ang buong passage para maunawaan natin. So meron po akong ibabahagi ng mga epekto ng kapangyarihan. No? Katulad nga ng sinabi ko, may influensya po ang kapangyarihan sa buhay natin, ng mga buhay ng tao noong unang panahon hanggang sa ngayon. Unang-una, ang pagkakaroon ng kapangyarihan ay nakakalula. Sa Esther 3 verse 1 to 2, mababasa na, pagkatapos ng mga bagay na ito ay dinakila ng hari. Ibig sabihin, ito ay dinakila ni Haring Asuero, si Aman o Haman, na anak ni Amidata na Agigeo, at pinataas siya at inilagay sa kanyang upuan na mataas kaysa sa lahat ng prinsipe na kasama niya. Second, at sa lahat ng mga lingkod ng hari na nangasa pintuang daan ng hari ay nagsiyukod at nagsigalang kay Aman sapagkat iniutos na gayon na hari tungkol sa kanya. Ngunit si Mardikeo ay hindi yumukod o gumalang man sa kanya. So, eto na. No? Sa verse na ito, itinalaga si Haman na second highest ranking official to the king. Sabi nga ng ibang libro, si Haman ay malapit at confident ni King Ahasuerus at inuutos ng hari na sa lahat ng nasa bulwagan na tauhan ay magbigay galang kay Haman. At dahil dito, si Haman ay nagkaroon ng pagmamalaki sa sarili at nagnasa ng kayamanan, kapangyarihan at pagkilala. So, nalulan na siya sa kapangyarihan niya. Na? Ang kapangyarihan talaga ay nakakalula. Sabi na, the rise of Haman to the power reminds us how great the influence that comes with the position as he used his authority, not to do good, but to do evil. Remember, church, ang tanong ko earlier is, nakaranas ba kayo magkaroon ng posisyon sa student body or any organization? And, idadagdag ko, huwag na po tayong lumayo. Dito na lang sa loob ng ating tahanan ng Panginoon sa ating church. Meron kanya-kanya tayong posisyon. May tagapagluto, may tagapaghugas, may mayroong pastor, may leaders, di ba? May taga-kolekta ng mga tithes and offering, may taga-bati ng mga dumarating, no? And ang tanong ko po ulit, ano ang naging epekto ng posisyon na meron kayo na naranasan nyo sa inyong pagkatao? Ano ang naging experience nyo? Ano ang naging ano kayo after ninyo naluklok sa posisyon? Naramdaman mo bang mataas ka kesa sa iba? Marunong ka kesa sa iba? Or mas mapalad ka kesa sa iba? O kaya mas pinagpapala ka kesa sa iba? Kayo po ang makakasagot nun. Hindi po ako ang sasagot para sa inyo. Dahil kayo po ang nakayaranas at makakaranas pa. Nakakalula ang posisyon at kapangyarihan at hindi natin ito maitatanggi sa mundo. Sa mundo natin ngayon, maraming Haman at naglipana. And
brothers and sisters, remind your neighbor. Sabihin nyo sa kanya, huwag tayong maging Haman. No? For Jesus remind us in Matthew 23, verse 12, for those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. So, di ba? Kung sino daw yung nagtataas ng kanyang sarili, ay ibinababa. At yun namang pinababa ang sarili ay itinataas. Hindi man ng tao, hindi man ang sarili natin, ngunit ng Diyos. Yung lahat ng bagay na ating ginagawa, pinapakita, matapos nating naluklok sa posisyon, bumabalik sa atin. No? Nagkakaroon ng boomerang effect. So, para po sa second na epekto sa ating pagkatao ng kapangyarihan ay ang pagmamalaki na pagmumulan ng pagsuway. And sa Esther chapter 3, verse 3 to 5 ay nagsasaad na ganito. Tinanong siya ng mga tauhan sa pintuan ng palasyo, bakit ayaw mong sundin ang utos ng hari? Araw-araw isinasabi nila ito sa kanya, ngunit ayaw pa rin niyang sumunod. Kaya isinumbong nila si Mordecai kay Haman para malaman kung pagbibigyan siya ni Haman sapagkat sinasabi ni Mordecai na siya ay isang Hudyo. Isang na mapatunayan ni Haman na hindi nga yumuyukot at sumulod si Mordecai, sumiklat ang galit nito. Another fact, no? Ang Hudyo at Amalekite ay mortal na magkaaway. So, mortal silang magkaaway ever since that time began. No? Talaga naman, hindi ako kakanta huwag kang kumite. So, talagang, kaya naman, kahit na-separate na ang Agageyo sa Amalekites, is naroon pa rin yung kanilang mga feeling na kahit na kailan hindi ako yuyuko sa kahit na kanino, lalong-lalo na ang mga Hudyo. No? Hindi sila yuyuko sa kahit na sino na kanilang mga kalabang mortal. Diba? Kahit na ngayon, naririnig natin, nakikita natin, hindi sumusuko ang mga Israelites. Kahit na marami pang bomba, mortars, o kung anong missiles ang at bansa ang kumakalaban sa kanila, hindi sila sumusuko. Hindi sila nagwawagayway ng puting tela. Sa Muslims po, sa amin doon sa Mindanao, ang puting tela is pagsuko. Puting tela is kakampi. So, hindi ganun ang Hudyo. Kapag kinanti mo sila, di ba? Habang nabubuhay ang kanilang lahi, patuloy at patuloy na natatanim sa kanila, nakaaway kanila, hanggang hindi ka sumusuko sa kanila. And, mababasa natin sa buong Old Testament na ang iba't ibang Jewish who bowed down in respects to leader in authority, including Hermit Church. Diba? Leaders in authority. Siyempre, yun yung mga kagaya nilang Israelites. Hermit Church, even the pagan ones. Ibig sabihin, yung mga leader na hindi naniniwala sa Panginoon. No? They bow in respect. No? They bow in respect. Remember the term, the word, they bow in respect. To name a few of them, andyan si Abraham, si Jacob, si Joseph, si Moses, si David, and others, at ilan pa sa kanila na nagbigay ng galang sa mga authorities. At sila ay nabigyan rin ng mataas na katungkulan at paggalang dahil they did not refuse to bow before the person of authority, which Mordecai never did. Siguro, kung
bigay siya ng paggalang, respeto kay Haman. Naranasan niya rin yung naranasan ni Joseph na maging second in command ni Pharaoh. Amen po ba? So, di ba? Alam niyo yung story ni Joseph, no? Ginalang niya ang sitwasyon, ginalang niya ang Pharaoh, ginalang niya ang mga opisyal ng Egypt. At dahil sa kanyang angking katalinuhan, di ba? Hinirang siya ni Pharaoh na maging second in command. Kung tutuusin, mas mataas pa siya sa mga prinsipe, sa mga prinsesa na naroon, na kapatid ng Pharaoh at anak ng Pharaoh that time. Dahil nasa kanya ang singsing, makakapag-desisyon siya ng gusto niya, at makakapagbigay siya ng utos kung gusto niya. And yun ang hindi naranasan ni Mordecai that time. And sinasabi dito na there were no biblical authority for Mordecai. Remember, no biblical authority na nanggagaling sa Biblia mismo for Mordecai to refuse to bow before Haman. And the only Jew in the Bible who refused to bow before others is ang nag-iisang tao na nakatala is si Haman. And remember, church, ulit, kahit tayo bilang mananampalataya ay under pa rin sa batas ng civil authority. Diba? Ngayon sa panahon natin, wala si Jesus Christ, meron tayo ang Holy Spirit. Yes, we are under God authority. But habang nabubuhay tayo dito sa mundong ibabaw, we are under the civil authority na dapat nating bigyan ng respeto at paggalang. At dahil ito ay magiging kontra lamang, no, ang ating pagbow sa civil authority, ito ay labag na sa batas ng Diyos, gaya ng paggawa ng kasamaan. Kapag inutusan tayo ng mga authority na yun na, di ba, ngayon sa panahon laganap, ang mga police, ginagamit ng higher ups to kill somebody. Kung mababa ang kanilang posisyon, inuutusan sila. That is wrong. Diba? And even as Christian, kung pag-uutusan tayo ng mga civil authority na mag-stop nyo yung inyong pagsisimba, pagsamba sa inyong Diyos, that is labag sa ating, labag na sa utos ng Panginoon. So, yun ang mga posible o isa sa mga dahilan na labag ang pag-bow down or pagbigay ng pag-bow with respect sa mga civil authorities. Pero kapag ito naman ay nakakabuti, karapatan nila na mabigyan ng o maranasan ang ating paggalang. At pakakatandaan natin, church, na naisulat sa 1 Peter chapter 2 verse 17 na igalang ninyo ang lahat ng tao at mahalin ang mga kapatid kay Kristo. Mamuhay kayo ng may takot sa Diyos at may paggalang sa emperador. Ang emperador dito nung panahon nila is yung, di ba, emperador, hari, si Emperador Nero, ganon. Pero hari, and sa ating panahon ngayon, is yung mga taong may kapangyarihan. Dito sa church natin, syempre ang authority, aside from the Lord, Jesus, na nasa pinaka-top, is ang ating pastor. Next to the pastor is the elders, leaders, o, di ba, ang mga heads of the ministries. And, sinabi din dito na, and mababasa rin natin sa Matthew 22, verse 21, sinabi ni Jesus sa kanila, ibigay nga ninyo kay Cesar ang mga bagay na nauukol kay Cesar at ibigay ninyo sa Diyos ang mga bagay na nauukol sa Diyos. Hindi lamang po ito para sa tithes and offering, mga kapatid. Even for the respect, for the authority, no? Ipinahayag ng Panginoon na ang authority, no, ibigay natin ang respect at sa mga authority, sa mga taong may authority. So,
dapat natin irespeto, unang-una ang ating pastor, no? Makinig tayo sa kanya kung meron siyang pagkatamang sasabihin sa atin. At kung ito naman ay alam natin na nakakabuti, yes, tanggapin natin. Dahil ang pagtatama na ginagawa sa atin ng ating pastora ay nagmumula sa Panginoon. Hindi siya gagamitin lang, hindi niya ginagamit yung sariling, gusto ko lang siyang pagalitan kasi matigas ang ulo niya. No! Nakikita niya, sinasabi sa kanya ng Panginoon, maniwala kayo sa hindi. Kapag kayo ay punong-puno ng presensya ng Panginoon o ng banal na Espiritu, ituturo niya sa inyo yung mga dapat niyong sabihin, ituturo niya sa inyo yung mga dapat niyong gawin. At yan ang ginagawa sa atin ng ating pastora. Dahil bakit? Ang time ng pastora natin, although nag-workshop, pero siya ay nagsiswimming sa presensya ng Panginoon. No? Ibinibigay niya yung panahon niya sa Panginoon. Hindi ko nga alam kung meron pa siyang love life. Kahit ang sabi niya lang, lagi niyang sinasabi, ang aking love ay si Kristo. Sige, yes na lang, Lord. Diba, pastora? Hindi siya naghahanap ng partner, sabi niya. Hayaan natin darating din yan sa kanya. And the third, na effect na nangyayari sa tao is ang pagmamalaki ay pagmumulan ng kasinungalingan. Anay, chokes to go. And magbabasa natin sa Esther 3 verse 8. Sinabi ni Aman sa Haring Asero, may isang bayang na nakakalat at nakasabog sa gitna ng mga bayan sa lahat ng mga lalawigan ng iyong kaharian. At ang kanilang kautusan ay kakaiba sa bawat bayan, na hindi man lang iniingat at hindi man lamang iniingatan nila ang mga kautusan ng hari. Kaya hindi mapakinabang sa hari na sila'y tiisin. So, nagsinungaling dito si Haman. Actually, nagsinungaling siya na ang bayan na tinutukoy dito is ang Israelites na nabihag ng Persia. Ang mga Israelites na nakatira sa Persia at dahil nga sa ginawa ni Mordecai, nakatigasan ng ulo, lahat sila nadamay. No? Sinabi niya, yung bayan, buong bayan talaga, ibig sa isang tao lang, dahil nalaman niya na Hudyo si Mordecai, yung bayan ng Hudyo. No? Ang Persian po ay may nasakop na 100 plus na lalawigan or sabihin na nating nation. So, napakalawak ng kanyang kapangyarihan. Napakalawak na kung iisipin, maliit lang yung nasa Persia na mga Israelites. Pero dahil nga sa init ng ulo ni Haman, gusto niya lahat ng mga Israelites na yon at sa iba't ibang lalawigan ay ipapatay. So, wala rin magawa or hindi rin nag-wonder ang king. Sino ba yung mga bayan na yun? Anong ginawa nila? At syempre, dahil sa maling kwento ni Haman at dahil sa confident niya si Haman, ang approval niya kaagad is, go, here is my ring, gamitin mo to, sige, gumawa ka ng pagputos mo sa kanila, ganon kaagad ang kanyang sagot. At dahil nga rebellious ang pagkatao ng mga Israelites, hindi lamang kay Yahweh, kundi sa kanilang mga Israelites king at sa mga king na nakasakop sa kanila bago si King Azero, paniwalang-paniwala naman po ang hari, no, na talagang pinagkatiwala niya talaga na itong mga bayang ito. Hindi niya pa napakinggan kung anong klase, sinong bayan na yon na mga rebellious to. Hindi ito siya maniniwala sa aking mga utos, sa aking mga law. So, let it go. Let it go, Elsa. So, ang best example po sa ating panahon, teka, huwag kayo mag-open ng mga cellphone nyo. Dahil alam ko, memorize nyo na.
ay ang nangyayari sa Pilipinas. Hindi yung pagkakulong ni Tatay Digong, kundi yung mga Senate hearings na nagaganap ngayon. Kung paano kasinungalingan ng mga government officials at mga sangkot sa flood control controversies ang kanilang partisipasyon sa pagpulsa ng budget na para sa mga projects na kanilang ginagawa. Di ba? Nasa authority na sila. Malalaki ang sweldo nila, malalaki ang bonus nila every year, every end of the year. Pero, no, humihingi pa rin sila sa mga contractor. Ang mga contractor naman, nagsisinungaling din na hindi nila alam, na hindi nila ginawa yung target ng mga projects na yon. So, makikita natin na laganap ang epekto ng pagmamalaki, no? Ang pagmamalaki nagiging daan ng kasinungalingan. Si Haman nagsinungaling sa hari, ang mga government officials, ang mga contractor na nagmamalaki, no, ganda ang kanilang ginawa, na tama ang kanilang ginagawa, na nasa posisyon sila, ay nagsinungaling din. So, anong pagkakaiba natin sa mga unang tao, nung unang panahon, sa panahon natin ngayon? Wala, hindi po ba? And, Nawak Church, dito sa atin, walang makagawa ng ganito. Nang dahil sa pride, ay magsisinungaling. Amen? Nawa, wala po isa sa atin. So, nawa patuloy tayong maging matapat. No, matapat sa ating mga leader, matapat sa ating mga kapwa Kristiyano, sa ating kapatiran, at higit lalo na matapat sa Diyos. And the fourth one is, ang pagmamalaki at pagmumulan ng pagbibigay halaga sa mundo at pagtalikod sa Diyos at kapwa. At mababasa natin sa Esther chapter 3 verse 7 na nang buwan ng Nisan, ang unang buwan ng taon, nung labing dalawang taon ng paghahari na Ahasuerus, nag-utos si Haman na magpalabunutan para malaman kung ano ang tamang araw at buwan para matupad ang plano niya, at ang nabunot ay ang ikalabing-tatlong araw ng ikalabing-dalawang buwan, ang buwan ng Adar. So, dito na papasok ang palabunutan. Ang palabunutan po is yung casting of blood. At ang casting of blood o ang pour ay ginagamit usually sa mga witchcraft. Witchcraft daw. Manghuhula. Wow. At mga occult o kulto. And Haman embraces the wisdom of the world. Di ba dahil itong witch, manghuhula, ang mga kulto ay nasa mundo. So, si Haman embraces the wisdom of the world. Pagpili ng date of Jews' destruction. Ginamit niya ang casting of blood. At makikita din natin na walang pakialam ang hari sa plano ni Haman dahil tumatak sa kanyang isip na may bayang nais siyang suwayin at tataliwas sa kanyang mga utos. So habang si Haman ay nagplano ng palabunutan ng petsa, hindi niya alam na ang Diyos ay nauna na, no? Ang Diyos ay nauna na nangusap at nagtakda na ng petsang mapipili at gagawin niyang pagliligtas at hindi kapahamakan para sa Israelites ang dates o ang petsang napili o nabunot through casting of blood, na walang pagluluksa kundi pagdiriwang ng kapangyarihan at katapatan ng Diyos sa kanyang mga hinirang. Pakinggan nyo, church. Pakinggan nyo.
nauna nang nangusap at nagtagda ng petsa ang Panginoon. No? Bago pa man yun pinili, bago pa man yun nabunot, itinakda na yun ng Panginoon na petsa o date. Hindi para mapahamak, hindi para magluksa ang Israelites, hindi para mamatay ang Israelites, kundi magdiwang ang Israelites, no? Magdiwang sapagkat sila iniligtas sa araw na yon, at magdiwang upang ipakita ang kapangyarihan at katapatan ng Diyos sa buhay, sa kanilang buhay. At ganoon din tayo mga kapatid, no? Na ito ay pinapaalala sa atin na mananampalataya na kailangan nating mag-ingat sa mga makabundong pamumuhay na maaaring maka-influence siya sa atin at sa mga taong kagaya ni Haman na magbibigay ng takot sa ating buhay. Sa mga taong ang dila ay mabulaklak at mapanghalina ang salita na aakit sa ating kamalayan upang mahinto o maudlot ang ating buhay at gawain para sa Panginoon. Binigyan tayo ng babala. So, meron din dito na kung sa Esther chapter 9, chapter 3 verse 9, kung kalulugdan ng hari, masusulat na sila lipulin at ako'y magbabayad ng 10,000 talentong pilak sa mga kamay niyang may katungkulan sa mga gawain ng hari upang dalhin sa mga ingatang yaman ng hari. And then, sinagot siya ng hari, sinabi niya kay Haman, ang pilak ay nabigay sa iyo at gayon din ang bayan upang gawin mo sa mga yaon kung ano ang inaakala mong mabuti. So, makikita natin dito na dahil walang pakialam ang hari, hindi niya binigyang halaga ang buhay ng mga tao. At ganoon din naman, no, sa atin, no, sa panahon natin ngayon. So, sorry. So, sa panahon natin ngayon, no, may mga time na hindi natin binibigyan ng pagkakataon o hindi natin binibigyan ng halaga, no, ang ating kapwa. At meron din pagkakataon na hindi natin binibigyan ng halaga ang Panginoon sa buhay natin. Dahil mas pinipili natin ang iba, no, yung ibang bagay kaysa sa Panginoon. Na, di ba, hiniling ng Diyos yung isang araw sa 7 araw ng linggo. Pero ang iba sa atin, o noong mga panahon na hindi natin kilala ang Panginoon, pinili natin yung mga bagay na yon dahil sa ating kagustuhan. Hindi natin pinili ang Panginoon. At sa panahon ngayon, makikita natin sa mundo na maraming tao ang higit na pipiliin ang nakabit ng magbibigay ng kasiyahan sa kanila. No? Yung bang enjoy lang. Enjoy life. Because you only live once. So, ganon. Hindi nila pinipili at pinapahalagahan ng Panginoon. Inuuna nila kung ano ang kasiyahan. No? Inuuna nila, hindi na binibigyan ng halaga ang buhay ng mga tao. So, kagaya nga sa nangyayari, di ba? Yung mga baha ngayon, yung nangyari sa Davao City na halos isang buong pamilya nalunod sa baha. At iniwan sila doon ng mga mountaineers, no? Nakasama nila. Hindi na makita yung pala, nandun lang sa may kawayan, nasa ilalim ng malalaking boulders. Hindi man lang sila nag-report na may mga nalunod doon, may mga naiwan. Kung hindi pa nila napansin na nawawala yung mga kapamilya nilang noon, hindi nila malalaman. May mga taong ganun, walang halaga sa kanila ang buhay ng kanilang kapwa. So church, sana, no, hindi tayo maging ganun. Dahil binigyan tayo ng babala sa Philippians o Philippos chapter 2 verse 21 na may mga taong ganito
Sila ay abala sa lahat ng paghahanap ng mga bagay para sa kanilang sariling kapakanan, hindi sa mga bagay na nauukol kay Kristo. At sa Romans chapter 1 verse 31, sila ay naging mga hangal, mga taksil, walang puso, at di marunong lumingap sa kapwa. Nangyayari ito, talamak ito ngayong panahon, na mabigyan ng kasiyahan ang kanilang sarili. Hindi na baling, no? Hindi na baling makasakit ng kapwa, hindi na baling mapabayaan ang pamilya, hindi na baling hindi makapag-church, hindi na baling walang relasyon sa Diyos, basta may relasyon sila sa tao na gusto nila. Ganun ang nangyayari. Nakikita natin ngayon sa mundo. Nakikita natin sa mga taong ang nais lang ay mabigyan ng kasiyahan ang kanilang sarili. And dahil ayaw rin nilang, dahil na rin sa pagmamalaki nila, kung kaya nilang gawin yun. Bahala kayo sa buhay nyo, basta ako nandito. Di ba? Pondo lang ako dito, bahala na kayo maghirap dyan. Mga ganon. Pondo lang ako dito, bahala na kayo mapahamak dyan. So, hindi na rin natin binibigyan ang galang ang Panginoon. Dahil, di ba sinabi ng Panginoon, kung ano ang ginagawa nyo sa kapwa nyo, ay siya yung ginagawa sa akin. So, whatever we are doing sa ating mga neighbors, kung ano man yung ginagawa natin sa ating mga neighbors, yun din ang ating ginagawa sa Panginoon. And lastly, no, ang pagmamalaki ay pagmumulan ng tiyak na kapahamakan. Sa Esther chapter 3 verse 6, mababasa natin, nang malaman niyang Hudyo si Mordecai, umisip siya ng paraan upang malipol ang lahat ng Hudyo sa buong kaharian ni Haring Xerxes o Asveros. No? Ang dami niyang pangalan. Pasensya na kayo. Masyado siyang marami siyang nicknames. At sa verse 13, ipinadalan sa pamamagitan ng mga sugo ang mga liham sa mga lalawigan ng kaharian na nag-uutos na patayin ang lahat ng Hudyo, maging bata man o matanda, lalaki man o babae, at samsamin ang lahat ng kanilang ari-arian. Isasagawa ito sa 13 araw ng 12 taon. So, this is it. No? Nandito na yung panahon na kung saan, dahil sa pride ng taong gaya ni Mordecai at Haman, ang lahi ng Israelites, ang ultimately tatanggap ng malagim na parusa o kapahamakan. Remember, hindi lang si Mordecai ang naging pasaway. Hindi lang siya ang naging prideful, no? Hindi lang siya ang nagmalaki, kundi pati si Haman, no? Let's continue. At mababasa rin natin na hindi lamang sa Book of Esther ang mga ganitong kaganapan. Nariyan din ang nangyari kay Cain at kay Abel, kung saan very prideful, but nakapagpalaki si Cain. Bakit na galit siya? Bakit tinanggap ang offer or ang handog ni Abel? Bakit yun sa kanya? Hindi. So dahil sa galit, inggit at pagmamalaki, pinatay niya ang kapatid niya. And then Baasa sa buong angkan ni Haring Jeroboam. No? Ordinary person, pero kaya niyang pumatay ng isang buong angkan ng hari ng Israelites. At marami pang mga kwento na dahilan ang pagmamalaki o pride ng tao upang siya o ang kapwa niya ang napahamak o mapapahamak. Sinabi nga dito na ang pride is a getaway sin kumbaga ito ang daluyan ng kasalanan upang lumabas ang masamang pag-iisip ng tao sa kanyang kapwa. So, ngayon pa lang, yung mga pride natin, iprito na natin para maging fried chicken at magkaroon tayo ng ulam. No, tanggalin na natin yung mga pride na yan dahil hindi lamang ang kapwa natin ang mapapahamak, kundi tayo mismo na masyadong mapagmalaki. Ang pagmamalaki ni Mordecai ang naglakay sa lahi ng Israelite sa kapahamakan. At ganoon din para kay Haman. Dahil kung ano ang nais niyang gawin kay Mordecai at sa mga Israelite,
ay siya niyang kinasadlakan. So, di ba sabi niya, lahat, walang exemption to the rule. Mapa-baby, mapa-lalaki, babae, go! Lahat sila, no, ipila ninyo para patayin. Di ba ganon? Inilagay sa sulat. Walang exempted. Mabuntis, babae, bata, matanda. So lahat sila kailangan patayin dahil galit si Haman. No? Ito yung isang utos na kung saan si Haman mismo ang nagpasulat sa mga manunulat, sa mga writer, no? Sa mga writer ng king. Ginamit yung writers of the king para makagawa ng isang utos. So, hindi niya alam na yung utos niya, yung plano niya, babalik sa kanya. Na kung saan, yung toring pinagawa. Alam niyo yung tori? Yung bang? Yeah, yung mataas na, kagaya nung ngayon, yung ang tori na lang ngayon is yung sa Reyna at saka yung sa lighthouse pala. Sorry, sa lighthouse, kung saan meron gumagabay sa mga boat. So, yun ang mga tori, ganun ang tori. So, ang tori pinagawa niya para sa hinirang ng Diyos, which is Mordecai, although sinabi na hindi pa ganun kalalim si Mordecai sa Panginoon, pero dahil Israelite siya, so hinirang siya ng Diyos. No? Katulad natin na grafted Israelites, hinirang tayo ng Diyos. So, ang toring yon na pagbibitayan kay Mordecai ay ginamit para sa kanyang kaparusahan. No? And bakit nalaman? Bakit siya naparusahan? Dahil unang-una lumapit si Esther kay Haring Asuero. Pinatawag niya si Haman. Sige, drive mo yung second in command mo ha. Party-party tayo mamaya. O sige. Sabi rin naman ni King, yun lang ba ang gusto mo? Ayaw mo ng half of my kingdom? Hindi, basta kakain lang tayo. Nagdalahin mo lang yung alalay mo. Di ba ganon? So, at doon pinagtapat ni Esther na, alam mo ba na yung taong nagligtas sa'yo nung i-assassinate ka is binabalak ni Haman na patayin? At yung taong yun ay aking adopted father at ako ay kaisa nila sapagkat ang bayan nais mong ipapatay ay Hudyo at ako ay Hudyo. So, dahil sa nangyaring ganon, ang parusang dapat sa Israelites ay napunta kay Haman. And, church, ipinahayag din sa 1 John chapter 3 verse 15 na ang sino mang namumuhi sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao at alam ninyo na walang mamamatay tao ang may buhay na walang hanggan. So, nakakatandaan natin na ang pagkamuhi ay dahil sa pagiging prideful natin. At kapag tayo'y namumuhi, nagagalit, napupuot sa ating kapwa, hindi ang ating kapwa ang mapapahamak, kundi tayo. No? Tayo mismo mapapahamak dahil mauudlot yung mga pagpapala, biyaya, at mauudlot yung ating pag-uwi sa Panginoon. Kung patuloy tayong may pagmamalaki, patuloy tayong may pride sa ating buhay, at patuloy tayong mamumuhi sa ating kapwa o magpupuot sa ating sa kapwa. Dear church, we as believers and followers of Christ should respond with humility and calmness when being provoked. Kung meron man dyan tao na, pasensya na kasi, sample, Yui and, tawa ka agad siya, alam niya ang sasabihin ko. Yui, Iboy, and Annie. Yan sila, magaling yan silang mga pasaway yan sila. Kapag nagsalita sila, pinuprovoke ka nila at ikaw na ang bahala kung magagalit ka sa kanila. So, as reminders, church, believers and followers of Christ should respond with humility and calmness. Kung kaya pinuprovoke kayo, Iboy, kapag pinuprovoke ka ni Bunso, or Bunso, kapag pinuprovoke ka ni Ate Yui, stop. Deep breath and keep calm para huwag kang magkasala. Ay, pastora! Pastora, kapag pinuprovoke
you're calm. Sabi niya nga. And, Ate Nilin, pagalitan mo silang lahat dahil pasaway sila. Sa tamang paraan. Sa tamang paraan. Hey. Hindi ko kaya yung Nilin. So, yun. Lagi natin isaalang-alang at alalahanin na nasasalamin sa atin ang Panginoong Diyos at marami ang nakakabang sa mga maling nakikita sa atin upang pulaan ang pangalan ng ating tagapagligtas na si Hesus Kristo. Tandaan natin na ang katungkulan, titulo at kapangyarihan ay may kaakibat na pananagutan at responsibilidad, unang-una sa Panginoon, sa ating sarili, at sa ating kapwa. Kaya mabigyan man tayo ng pagkakataong ganito, mabigyan man tayo ng posisyon, mabigyan man tayo ng trabaho, mabigyan man po tayo ng kapangyarihan na maging leader, maging elder, maging pastors, maging tagaluto, huwag mong pagbawalan yung gusto kumain, tagapagluto. And, mabigyan man pa tayo ng pagkakataong ganito, ingatan natin na huwag maging kapisuran ng iba. Panatilihin natin sa ating mga sarili ang humbleness. Panatilihin natin sa ating mga sarili ang karakter ni Kristo na nais nating maisabuhay. And now, andito na po ako magtatapos. At nawa, maging aral ang passage na to sa bawat isa sa atin. Kung nagbabalak man kayo maging pastor, nagbabalak kayo, nais nyo maging leader, nagnanais kayo magkaroon ng posisyon saan man sa organisasyon, no? Ito po ang ating batayan na panatilihin natin sa sarili natin ang humbleness, ang kababaang loob, panatilihin natin nakatayo sa lupa at hindi sa alapaap. Dahil kapag sa alapaap na tayo nakatayo, syempre, babagsak tayo ng pilay. So, manatili po tayong mapagpakumbaba, no? Mapagmahal sa ating kapwa at higit sa lahat, maging matapat sa Diyos. And, salamat po sa pakikinig. Inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo at